Lahat tayo kinakarir ang mga ihahandang pagkain tuwing Kapaskuhan. At di naiiba dyan pati mga celebrity. Noong nakaraang Noche Buena, malafiesta ang handa ni Christopher Martin with matching lechon pa. Simple man ang pinagsaluhan pagkain ng pamilya ni Pulang Araw star Sanya Lopez, ang mahalaga raw, sama-sama sila. Last Christmas, very aesthetic ang mga handang pagkain at table setup ni Bea Alonso. Ngayon taon, hindi pa man Disyembre, nauna nang magpa-party si Bea. Nag-host siya ng intimate Thanksgiving party sa kanilang tahanan para sa cast at crew ng kanyang seryeng Widow's War. Ngayong holiday season, host din ba kayo ng party? O kasing simpleng salo-salo? Hindi na kailangan ma-stress sa paghahanda. May mabibili na mga food tray at packed meal na kayang ma-deliver sa mismong araw na in-order. Maghihintay lang ng 3 oras para mailuto at voila! Handa na sa handaan! Oh my gosh! November 16! Ngayon yung punta ng kumari. Wala ko na handa! Ha? Mapapainom ako ng tubig! Wait! Ano naman? Puro soft drink yan laman dito! Ano, hindi ko na lang sila pakakainin. Painumin ko na lang kaya ng soft drink. Paano ba to? Saan ako hahanap? Ang hirap pa naman mag-order ngayon. Lahat lagi pagkakailangan 1 day advance, 1 week, ganyan. Sino kaya? Baka meron yung bigla, yung pwede ka magpa-deliver today. As in today, kahit pa ano yung o-ordering ko, pwede. Meron kaya? Sus, nakaka-stress. Nakaka-stress, ha? Nakaka-stress. Stress no more. Si Dice na raw ang bahala sa problema ko. Ang negosyo niya kasi food trays at packed meals na kaya ng same-day delivery. So before, ang The Happy Caterer, kailangan advance order kami. We need at least 1 day to prepare your orders. And marami sa mga customers namin, tatawag, sasabihin nila, oh may party kami mamayang gabi, o biglang may bisita kami na darating. Noong una, hindi namin matanggap, but eventually, hindi mo na sila matatanggihan eh. So we needed to come up with a plan na kailangan na maibigay natin on the same day. So nag-start na kami mag-offer ng same-day delivery. We can deliver your orders within 3 hours lead time. Para raw makayanan ng same-day delivery, kailangan ng maraming tao. Before, actually, nung nagsa-start kami, ako lang yung nagluluto, ang wife ko ang sasagot kay customer. Now, 2024, we now have 16 staff working at The Happy Caterer. Kailangan din ng malaking kusina o commissary. Ang kitchen ko lang noon was a hallway kitchen sa bahay namin. Kinonvert lang namin. Fast forward to 2024, finally, nakapag-ipon na kami at nakabili ng professional kitchen na restaurant grade talaga na kitchen at naka-acquire na rin kami ng isang bahay para talaga sa operations na ng The Happy Caterers. Kaya ang orders na kaya raw nilang gawin ngayon sa isang araw, daan-daan na. On a good day, nakakapaglabas kami ng 150 to 200 trays pag walang occasion. But if may occasion, umaabot na kami to 450 to 500 trays sa isang araw. And with our new place today, we plan to expand and makapaglabas pa ng mas marami. Ang kita naman, tumataginting na 6 figures sa isang buwan. Mabibili ang kanilang packed meals mula 150 hanggang 499 pesos, habang ang food trays naman ay nasa 699 hanggang 2,499 pesos. Mayroon din silang big trays, good for 30 to 50 persons. Ay, nako! Buti na lang, nako, meron pwedeng mag-deliver ng and-deliver. Mag-deliver dito in 3 hours, di ba? May makakapag-deliver in 3 hours. Ayan, ready na ako para sa mga bisita ko. Oh. Ang dami ko pang choices dito, di ba? Unbelievable, di ba? Na meron kang ganitong maihahanda sa mga bisita mo dahil sa ikaw ay naka-forget ba? Ayan, ha? Naka-forget ba? Tao lang. Sorry, pasensya na. Meron na tayong taran!
masasabing hindi ako handa. I'm so ready to welcome my guests and visitors. Dami! Sa food trays, may 30 putaheng pagpipilian. Bestseller nila ang baked salmon, roast beef at hickory pork belly. Original recipe raw ni Dai sa mga ibinebenta nilang pagkain. Nagtapos kasi siya at kanyang misis ng culinary arts. Harp. Nauna pa ako sa bisita kong kumain. Wala ko itulak kabigis sa handa na to. Ang sarap ng mga in-order ko. Mabubusog sila. Busog din ako. Wala akong masabi. Wala akong itulak kabigin. Lahat gusto kong kabigin sa tiyan ko. Dahil ang sarap lahat. Parang hindi ako makamaniwala na in 3 hours makakapag-deliver siya ng gantong kasarap na mapagkain. Sarap talaga. Grabe. Everything is under control. Sarap. Kaya muli ako. Sino mag-aakalang last-minute preparations ito? Nang sinimulan nila ang negosyo, wala silang inilabas na puhunan. Ang ginamit nilang panimula, ang mismong down payment na galing sa kanilang customers. Side business lang nila ito noon, catering business kasi talaga ang kanilang negosyo. Dahil bawal ang social gatherings noong pandemya, nagsara ang kanilang catering business. Nauso naman ang food delivery kaya ang dating sideline na food trays biglang lumakas. Pero kahit maganda na ulit ang takbo ng negosyo, noong taong din yon, isa pang problema ang dumating. Dahil Christmas siya, natuwa kami sa pagtanggap ng orders kasi dumami bigla eh. Sa first time namin makakuha ng maraming orders, tinanggap namin ng tinanggap. Kaya lang, problema, 4 lang kami. Nahirapan kami, na-overwhelm kami sa dami ng orders. Hindi na namin siya mahabol or hindi na namin siya magawa agad. Up to the point na tinatawagan na kami ng mga customers namin. Tinatanong kami, scammer ba kayo? Sinascam nyo ba kami? Kaya natututo raw sila sa kanilang pagkakamali. Para sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy na ang tagumpay ng kanilang negosyo. Do not let failures and setbacks discourage you sa pagbe-business. So, pag kami nangyaring mali or pumalpak ka, huwag kang panghinaan ng loob. Tignan mo saan ka nagkamali, i-check mo, and then improve mo. Kasi that's the best business lesson that you will get para sa business mo, yung sarili mong kapalpakan. Kasi after nun, dun ka gagaling. Ngayong panahon, nakaliwat kanan ang mga selebrasyon, hindi mahalaga kung enggrande o simple ang handa. Sapat lang yung nakayanan. Pero sa negosyo, di pwede na. Dapat laging garantisado ang kalidad para happy customer, business, wagi. Ang pagka-delay ng kasal ni Kate, malaking kita pala ang dala. Imbes na magmukmok, nag-isip siya paano mapapakinabangan ang mga souvenir na ipamimigay sana. Ang ending, surprise negosyo pala. Ang proud kapampangan na si Chef Fatima, hindi lang naisip ibida ang galing at sarap nila sa pagluluto. Naisip din niya ipagmalaki ang kanilang tradisyon sa napakaganda at sarap niyang parol cake. Stressful man ang paghahanda tuwing may occasion, nakaisip naman si Dice ng solusyon, hindi lang para sa kanyang mga customer, kundi para rin mapagbuti pa ang kanyang negosyo. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.